Ryan Lenaresas. Magandang umaga, sir. Okay, good morning, sir, sa lahat ng sumusubaybay sa programa ng Ugnayan sa Bicol. Kami po ay from Police Regional Training Center 5 na nakabase sa Camp Brigadier Simeon A. Ola. Opo, siya din po ang ating TESPO o Training Executive Senior Police Officer, no? And Chief PIO ng RTC. Tama po, opo. Hindi po ito yung Regional Trial Court, Regional Training Center po. Dito po nagsisimula ang ating mga magigiting na police officers ng Bicol Region. Patrolman, Patrolman S3 Luis D. Alday, no? Tama ako, no? Assistant PCR, PNCO, Police Regional Training Center 5. Magandang umaga, ma'am. Good morning po sa lahat po ng nanonood dito sa ating programa. Naman po kami, pangatlong beses na po namin itong speaker po dito sa inyong programa. Iniimbitahan po namin dyan ang mga manonood natin, mga kabataan, lalo na po yung mga gustong mag-apply ng pagpupulis. Manood po kayo sa aming programa ngayon. Okay, once again, good morning po sa ating mga listener. Ang RTC 5 dati po ay tinatawag na Regional Training Center. Ngayon po dinagdagan na ginawa na siyang PRTC 5 para at least hindi na po malito yung ating mga kababayan. Hindi Meron ng dagdag, sir. Mananagdagan ng letter P. PRTC 5. Okay, Police Regional Training Center 5. Hindi na po tayo malilito na pumunta tayo doon sa Rawis, doon sa Regional Trial Court. Okay. Ano pong latest natin, sir? Okay, ang mandato ng PRTC 5 or Police Training Center 5, sabi ko nga ito yung training ng ating mga kapulisan simula sa ating mga recruit hanggang doon sa ating mga regular police officers. Na ang mandato is to train ng mandatory and leadership courses sa ating mga regular police at sa mga papasok na magiging police. Okay, as of now, sir, ang ating mga ongoing leadership courses ay ang tinatawag na PSGLC or Public Safety Junior Leadership Course and PSSLC or tinatawag na Public Safety Senior Leadership. As of now, sir, wala pa tayo mga ongoing training, pero as per advice ng ating Regional Recruitment Selection Unit ay magkakaroong recruit this coming August with a total of 100 quota. 100 attrition quota. Kaya sa ating mga listener, okay, mag-ready na po tayo sa pag-apply. Sabi nga, hindi madali ang pag-apply. Kailangan natin ng preparation. Sir, again, in relation to this celebration of the 29 Police Community Relations, sa community po, sa ating pag-i-immerse, ano po yung mga dala-dala nating mensahe sa kanila sa ating community, sir? Okay, pag napunta kami sa nag-immerse ang ating mga students, ating mga police trainee sa ground, sinasabi natin na kailangan maging part sila. Tapos sabi nga, the police is the community and the community is the police. Kailangan tayong magtulungan, Sabi, hindi kaya ng police without the community. Kaya napakagandang slogan na to, the police is the community is the police. Tama, no? Yes. Galing din ng idea mo, sir, no? Yun nga, in-enhance na, kumbaga, dagdag pa yan doon sa tinatawag natin na, sa police baga yung, we are part of the community. Yes, sir. So, hindi tayo dapat isa-segregate, yes, and of course, policing our own rank. That's yes, the inano kong idea na. Last time nung na-interview natin yung friend natin sa Napolcom, yun nga, na kumbaga ang policing is not only the responsibility of the police, yes, but it is also our main responsibility as individuals, no? Yes, sir. So the police are there to support us to kumbaga mag-augment ng ating mga pangailangan, Yes, sir. So because they are equipped with the legal weapons, with their of course forces, no? Yes. Against the unscrupulous and itong mga lawless element. All right. Okay, sa ngayon napakaganda yung program ng ating regional director. Sabi nga doon sa tema ng ating Chief PNP na ang
Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Initially, ang ating ginagawa ng ating Regional Director in the person of Police Brigadier General Andre Dri Peson, yung ating mga police officers na nasa loob ng kampo performing their office duty, sila ay po ngayon inilalabas. Kaya kung makikita natin yung ating mga personnel na nasa city, like for example sa Daraga, Legazpi, kung makikita natin during rush hour, makikita natin yung line ng ating mga kapulisan visible po sa ating community. Ang programa ng Bagong Pilipinas, ang masasabi ko lang, ang naidagdag niya po sa Police Regional Training Center 5 is especially po, this is actually a reminder. During Monday, meron po kaming panata. We have a oath of the Bagong Pilipinas. So doon po sa Bagong Pilipinas na yon na panunumpa namin, doon po nire-remind lahat ng ating police officers kung gaano po kaimportante yung kanilang service sa kanilang duty sa pagiging isang pulis. At nandun din po yung promise na lahat ng dedication, lahat po ng sacrifices, lahat po ng para po sa community is willing pong gawin niya ng ating PNP. And meron din po tayong Bagong Pilipino. So hindi lang po siya umiikot sa RTC 5. So when we go out to the community, we also incorporate kung ano po yung program ng ating President Marcos, and of course the program of our Chief PNP. So hindi ko po siya masasabing dinagdag, pero this is only a reminder to all the citizens of the Philippines and also especially our PNP organization po. Alright, that's very nice, ano? Nice to hear that, madam. Talagang hinuhubog natin ang ating mga trainees, no? Who would be the next officers, to serve in our country, na dapat talaga unahin ang kapwa, no? Ang pagsilbi sa kapwa po, ano. Siguro may mangingilan-ilan na nakikita tayo na mga magulang ginagawang panakot ang pulis sa kanilang anak. Oo. Ano ba yung linya nila? Sige nga yata, itawta ka dyan sa pulis. So, meron itong tinatawag na subliminal effect, no? Yes, sir. Which means, ang bata, madadakulaan niya yan. Lalakihan niya yon na ganun ang kanyang konsepto sa pulis. So, ano po ang ating counter measure or counter, sabi natin na campaign dito sa ganitong bagay? Na yung ilan, para tumigil si anak sa pagmamaktol, lalo na doon sa may mall. Bili ako, nanay, bili mo ako, magkuray ko sa'yo dyan sa, sa loob. Tapos, sasabihin ng nanay, sige ka, ayan, kita mo yun, bigay kita dyan sa police, tatayo na lang, magiging behave na yung So, sir, ma'am, ano po ang inyong dito? Okay, sinasama ba natin ito sa yes, ating siguro kahit sa akin during that time sa akin, narinig ko na rin yan sa ating mga magulang na ganun. Pag may mga malikot yung ating mga anak, laging sinasabi ng ating mga parents na pag hindi ka tumigil, andyan si pulis. Bali, pinapakita ng ating mga magulang na ang ating mga bata ay matakot sa pulis. Pero sa ngayon, mayroon na tayo tinatawag na mamang pulis or aling pulis. Wow, Okay, nice. na hindi dapat katakutan yung ating mga kapulisan. Okay? Kung makikita nga natin yung mga previous Chief PNP, nagkaroon pa sila ng mascot. Okay, nung nandiyan si tinatawag na PO1 Kasurog, nandiyan din si SPO1 Albayano during sa ating Albay PPO, para mapalapit yung ating mga kabataan or ating mga anak na huwag matakot sa ating kapulisan. Okay, for information nga sa ating mga listeners, by tomorrow ay magkakaroon ng tinatawag na Pamilya ng Pulis, PNP Family Day. Para yung ating mga bata ay pumunta doon sa kampo na hindi na dapat matakot yung ating mga anak na ituturo ng ating mga magulang na huwag matakot sa pulis. Huwag matakot dahil mayroon natin tayong tinatawag na aling pulis and mamang pulis. Okay? Po sa mga mommies na nanonood dyan, sa mga magulang na nanonood dyan, actually napaka-famous niyang linya na yan. Kahit ako no grade 1 ay takot talaga po ako sa pulis.
Pero ang masasabi po namin, dahil nga meron na tayong tinatawag na police community relations, ang purpose ng police ay ipakita na tayo po ay kaibigan ng ating community. Hindi po kami kalaban at hindi po kami nakakatakot. Sabi nga, hindi lahat ng magaganda at gwapo ay nag-aartista. Ang iba po ay nasa PNP. Kaya po, wag po kayong matakot sa mga pulis natin. Makikita po ninyo sila sa daanan. Kung kailangan nyo ng tulong, sila po ang una nyong tatakbuhan. Kaya sa mga mamis at sa mga magulang, ang una nyong sasabihin sa anak nyo ay wag po nyong ipangtakot ang mga pulis natin. Kundi sabihin ninyo na sila po ang una ninyong dapat takbuhan kung kayo po ay may kailangan. Wag lang po sa pera. Siguro po kung tayo may problema sa ating community, yun po ang pulis po ang pinaka hero po ninyo na pwede nyo pong matakbuhan po. Yan po. Naisip ko tuloy kasi alam mo habang nagsasalita kayo sir, napakaganda ng ating mga pinag-uusapan. Ano kaya kung may mag-legislate na dagdagan yung pangalan ng police officer, no? Lagdagan ng F, friendly police officer 1, friendly police officer 2, or friendly sergeant like this, police sergeant, or friendly police colonel, or friendly police general. Ano kaya ganun? Pwede ano? Yes, sir. Pwede. Napakaganda ng wisdom niyo po, sir. Pwede. Pwede natin yan i-open sa ating mga senior officer. And at the back of the uniform of the PNP sa likod, mayroon tayong statement na something na nagpapahiwatig na come with us, do not stay away from us, we are your friends, something like that. Yes, sir. I mean in one sentence or two words na that will encourage the people na okay, talagang nilalapit natin yung ating and then to do away with that line na ginagawa tayong parang scarecrow in the field. Anyway, sorry to say that. Just parang ano lang yon, parang naiko-compare lang natin yung mga kasing ibang mga nanay natin even until now. Kahit ginagawang panakot. Huwag naman. So, ladies and gentlemen, sa ating mga nanay at tatay dyan, mga yaya, mga lahat po ng ating mga na members of the community po, ang ating mga kaibigan na mga police officers, sila po ay nandyan upang tayo pagsilbihan at they are very friendly at kita nyo naman in relation to our Police Community Relations Month, sila kanilang sinasabuhay na para din silang nasa community, though naka-uniform sila, but they belong to us. We are in one community. Yes, Tama ba yon? Yes, sir. Okay. So, sir, again, in relation to this celebration of the 29 Police Community Relations, Yung ating culminating activity na this coming July 31. Siguro kasama ang PIA nandoon dahil sabi ko nga ating PIA and also the PRTC 5 isa sa mga miyembro ng Technical Working Group ng National Police ng PCR Month Celebration na sa pangunguna ng ating Regional Director ng NAPOLCOM na si Director Manuel Fontanal. Opo. Okay, yung mga participants natin dito sa friendly game, hindi lang yung mga uniform personnel, ang mga involved doon. Sabi mo kanina yung ating mga community, may mga other group tayo na nakapag-participate doon sa friendly games na tinatawag na in-initiate ni Atty. Tuldanes talagang every time na may PCR month at kahit nga yung ating crime prevention week, laging sinasabay yung tinatawag na friendly games para daw yung ma-relax yung ating mga personnel, including ating mga community na nakakapag-participate sa games na to. Apart from relaxation and leisure moments, ano yung mensahe kung bakit tayo mingle through these friendly games with the community? What's really the main objective? Bakit natin ginagawa ito? As I remember po nung nag-opening kami sa ating PCR month, yan po ay in-emphasize ng ating archive. Yan po ay binigyan niya ng kumbaga pinoint out niya kung bakit tayo nagkakandak ng PCR month. So sinabi niya doon na
ang ating pong community like yung ibang organizations, malaki pong factor na nagkakaroon tayo ng PCR month dahil nagkakatipon po yung iba-ibang organizations, which is very important sa PNP dahil hindi lamang namin na ipapakita yung relation ng ating organization sa kanila, kundi para i-build natin yung relationship. At sila naman, example yung sa DepEd po natin. So, in-emphasize niya doon na yung mga teachers natin na nagtuturo sa ating mga estudyante, much better na, kumbaga, sila po ay turuan natin na kung ano po talaga ang purpose ng ating organization sa PNP. And then, yung ating ibang organizations, mamulat sila na ito palang ating PNP organization, talagang kailangan nila yung tulong natin. At kung dahil wala tayo, hindi rin po sila magiging buo as an organization. So, yun po yung para sa amin na PNP, yun ang pinaka-purpose niya. Hindi lang basta kasayahan, kundi nagbibuild tayo ng camaraderie, ng relationship. Alright. That's very nice, madam, being, being a person wearing a uniform and wearing a civilian clothes, though you are a police officer. What's the feeling in between? Okay, when we are wearing a uniform, sabi nga napaka-proud na nandito. Sabi nga, bihira ang nakapagsuot ng ganitong uniforme, di ba? Yes, sir. Proud na proud kami na isa kaming uniform personnel serving the people. Then, pag masaya ang isang pamilya, masaya ang ating serbisyo natin. Actually, sir, when I wear my uniform, this is actually my dream uniform. So, the moment I wear my uniform, I remember my dream and also the responsibility. It's not just the dream, but the responsibility that you have to handle once you become a police officer. So, the difference when you wear a civilian clothes is that even though you are not wearing the uniform, if there is a threat or there is an accident, you tend to do something about it. You will call the hotline and you will give your help. So, even though you wear a civilian or a uniform, there's no actually difference because what determines is your heart. It's the passion that once you enter the organization, it's already instilled in your mind and in your heart that you are already a member of the PNP. And that's very laudable answer, madam and sir, no? And in fact, that is very true. That's why we have this heart of being a civilian, no? A civil person in our community. Which means that regardless whether you are wearing uniform or not, the discipline is in yourself. It's already an innate to yourself, diba? That's why we lead. We become models in the community. We lead them, diba? In the right path, in the right directions. So that the community would be prosperous, keeping peace and order intact, diba? Something like that. All right, so sir, ang dami nating mga na-explain ngayon, ano? Medyo Yes, casual lang tayo, ha? But, Parang gusto natin ng ganito kasi yung ating mga kababayan dyan nanonood, nakikinig. Talagang for themselves makita, talaga naman hindi tayo yung yes sir, hindi ganoon, hindi tayo ganoon, di ba? Yes. Hindi tayo ganoon, sirs and ma'am. So, wag na tayo mag-hesitate. If you have something to ask to our police officers in the streets, or on the streets, na nakita nyo na kumbaga nandoon sila, nagbabantay, nagmamatag sa paligid, and if you have something to ask, then feel free, no? They are very much willing to answer your queries or say something about what you are going to ask of them, diba? Approachable lahat. Yes, sir. And then sabi nga na, smiling, hindi sila yung parang walang nakitang taong dumadaan. Diba? And sometimes they're very conscious, diba? Yes. Sa kanilang surroundings. Yung nakita ko. And I really appreciate now the presence of our PNP here in Legazpi. Not only in Legazpi City, along with the trainees, no? Galing yun sa inyo talaga. galing sa amin. Yung mga nandyan sa ground natin, undergoing field training exercises. Oh. Yung patrol, traffic, makikita natin yung may mga brasser dito. Parang may badges dito. Galing yan sa amin dito. Kagagraduate pa lang noong May 24. Yun. Sabi ko, ang galing din. At saka, talagang sinasabayan talaga ng ating mga organic members ng Yes. PNP. So, sir, at this time, ano yung ating mga ways forward sa ating tanggapan
in relation sa pagpapatuloy natin, because we are actually just highlighting our concerns and activities on this month. But we continue perennially yung ating communication and what do you call this, engagement. The word is engagement with the community. So sir, what's our ways forward, our plans ahead that we would want to fulfill in the coming days or weeks or months or even years? Sa ating pong Police Regional Training Center 5, since we are in the training center, so we are looking forward for more on yung kumbaga coordination with other organizations. So actually nandun naman yung ating Enhanced Community Immersion Program, pero mas maganda po sana kung mas marami tayong organizations na mas makikilala, hindi lang po sa 29th, sa PCR month, but more on makausap po natin sila. So ginagawa na namin yan noon, pero wala talagang masyadong yung nafa-follow up. So maganda po sana na meron talaga tayong yung from other organizations, magkaroon tayo ng yung relationship na as in mapag-uusapan natin, na hindi po siya yung parang sineselebrate lang siya every month. So maganda po yan pag bagong pasukan mas maganda po yan lalo na sa ngayong pasukan. Nakatapos pa lang po yung aming coordination with the school dito po sa ating isang stakeholder sa Gogo National High School. So kung ganun po yung relationship, mas maraming school yung aming ma-encourage, makapag-lectures po kami, mas maganda po sana yun. Yun po yung aming parang plano na maganda in ahead of the plan. Sige po, that's very nice, madam. And ako, taga duman ako sa Google. Maybe we can do more of Yes what po, you opo. did recently in that school, ano. And meron din tayo na Google Central School, ano. Maganda yun, na ipamulat natin sa, lalo sa ating mga elementary levels, who are the police officers. To them, what are the functions of the police officers. And kasi at that early age, school age, dadali nila yon as they grow up, and then of course find their careers. Maybe marami diyan magpupulis na if they would realize that this is the job, dignified job ng pagiging police officers. Thank you so much for that, ma'am, sir. Okay, aside from doon sa kanyang sinabi, sabi niya galing kami doon sa Google, yung mga innovation or ginagawa na rin ng ating training center na pumupunta sa mga School of Criminologies, ating mga graduating students, kasi nagkakaroon tayo ng information dissemination with regards doon sa ating tinatawag na training process. Ano bang mangyayari sa loob ng training? Kasi based on aming experience na mga 2 to 3 days pa lang siya nag-i-stay sa training center at talaga nagre-resign na siya, umaayaw na siya kasi hindi siya nakahanda, hindi niya alam. This time, ginagawa namin, nagkakaroon kami Setting the mood. nagkakaroon kami ng mga video clip o video presentation sa ating mga graduating student. Ito yung ginagawa sa loob ng training center. At least ma-aware na sila, may physical activities, physical conditioning. And may the wise and the house. Yes. Wow. Iba yung na ini-stay nila doon. Na pagdating doon sa training center, iniisip nila, bahay ni Kuya. Parang PBB, hindi ganun, Para iniisip na bakasyonan. Like for example, iniisip nila, bakit may reception doon? Bakit ito yung reception ng kasalan? Hindi ito yung reception na tinatawag na right after the wedding ay may reception. Ito yung physical conditioning na talagang dadaanan nila na talagang nandito na sila sa tinatawag na uniform personnel. Tama po yan. Okay, so thank you so much for that. So yun ang ating mga ways forward na asahan natin at pinaplano natin in the near future na ma-realize, and of course with the objectives of enhancing our plans, programs, and activities at our office. Okay? Mga kaibigan, talagang ang bilis talaga ng oras. Sa puntong ito, hingin natin ng parting message, or take-home message ng ating mga magigiting na bisita. Unahin natin si ma'am. Sabi nga, ladies first, ma'am. Ayan, salamat po sa mga nanood po sa ating programa. Ngayon po ay nagpapasalamat muli kami sa ating PIA, and lalo na po sa ating napakagiting na
news anchor, sir. Maraming salamat po. Pleasure. Ayan po, wag nyo na pong ipantakot ang ating PNP dahil nakikita nyo naman sa inyong screen, magaganda at gwapo po ang ating pulis. At kami po ay inyo pong kaibigan. Kami po ay friendly police officer in the future. Yan po ang nilook forward po namin. So, yan po. Maraming salamat po muli. Okay, yes. Once again, ang salamat po sa PIA sa pangunguna ni Sir Marlon at dito sa programa ng Ugnayan sa Bicol. Na-invite kami dito to share with you the plans and programs ng ating PRTC 5 in celebration sa ating 29 Police Community Relation. Okay, ang mapapaabot ko lang, wag maalangan sa ating pag-approach sa ating mga PNP. Sa PRTC 5, meron kaming page, meron kaming FB page. Pwede kayo magtanong doon. RTC5 Uragon, home of the Uragon. Sabi nga, we train, you excel. Ay ang aming ang tawagan, hashtag doon sa ating FB page. Okay, salamat po sir sa pag-invite dito. Thank you so much. Mukhang madadagdagan po ng isang litra pa yung idadagdag niyong fee doon sa RTC, no? Pag mayroon na nag-legislate na sa inyo pong hanay ng kapulisan sa national, malay mo, marinig yung ating programa, lagyan na nila ng letter F. Legacy yun di ba? Legacy din yun. Oh. Friendly police officers, di ba? Pag sa inyo, RTC, lagyan ng P, Friendly Police Regional Training Center. Grabe na ang haba na. Pwede namin sir incorporate. Yes, the word friendly, ang galing nun. Thank you very much, sir. Mabuhay po kayo. And always ingat po lagi. And mabuhay ang mga taga Police Regional Training Center. And happy morning. Sila Ma'am Police Executive Master Sergeant Ryan Linaresas, TESPO Officer, and Chief PIO ng ating PRTC. And of course, Patrolman Ma'am Estrie Lewis Alday, Assistant PCR PNCO Police Regional Training Center 5. Maraming salamat po sa inyo and boy. Mga kaibigan, Kami ay nakahanap